2 AM na, tapos pinagpupuyatan mo pa ako. Ibig sabihin... Mokong to, ah. May asawa at anak ka na pala. Dapat pala, hindi kita pinagpupuyatan dahil may asawa at anak ka na. Hindi naman ako maglalakas loob na i-message ka o kahit sino kung may asawa ako. Sus. Sa kabila ng ipinakitang pagtsatsaga ni Jap sa panliligaw niya kay Gemma, biglang nagdalawang isip ang dalaga. Naisip ni Gemma na baka nga playboy itong si Japs. Kaya nagpasya si Gemma na huwag na muling kausapin si Japs. Pero... Di ba? Ay, Oo nga, sa... Gemma. Oo. Mars, una na ako. Ano yung ginagawa mo Aray, dito? teka lang. Tatago kasi ako eh. Ikaw naman. Huwag ka na naawa sa tao. Alam mo ba nagpasama pa sa akin niya para kausapin ka lang? Sinataguan mo lang? Eh, may nakita kasi ako. May nag-send ng picture. May kasama siyang buntis. Asawa ba niya yun? Ay, naku, Gemma. Matagal ko nakilala si Chaps. Walang asawa at anak yan. Ay, naku, Gemma. Di mo malang pinagpaliwanag yung tao. Tapos, dinededma-dedma mo. Alam mo ba, araw-araw tulala yan. Tsaka iyak ng iyak. Eh, buti na nga lang nakakapagbigay sa nanay niya eh. Kaya yun, hindi nakakapag-inom. Chaps. Pinatunayan naman ni Japs kay Gemma na tunay at malinis ang hangarin niya sa dalaga. Natutunan naman ni Gemma kay Japs na dapat kahit small winnings in life ay sineselebrate hanggang sa halos hindi na mapaghiwalay ang dalawa dahil napapamahal na sila sa isa't isa. Ito, Japs, yung bulaklak. Yun, no? Alam mo maganda dyan, Japs. Ilagay mo dyan sa may manibela mo para hindi ka maalangan. Teka lang, Japs. Ba't mabili ka ng bulaklak? Eh, hindi naman mansari. Siyempre, pag mahal mo tao, dapat pinibigyan mo ng bulaklak. Wow, pre. Yun lang? Pre, anong yun lang? Alam mo, kahit di pa kayo, or mansari man o hindi, dapat napapasaya mo yung tao. Pakiramdam mo sa kanila kung mahal mo sila, di ba? Ganun lang dapat. O sige na, Dr. Love. At umalis ka na. At baka mamaya malanta pa yung bulaklak na Gemma. O, sige. Mag-ingat Salamat ka. ulit, ha? Sige. Yan. Sige. Ingat!